Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo makapag-English na maski pa po kayo baguhan pa lamang ay makakapag-English na po agad kayo tapos yung gamit na gamit pa. Okay? Bali, yung English sentences po na ating mabubuo ngayon ay tayo po ay nakikiusap. Okay? At para makabuo po tayo ng English sentences na nakikiusap, kailangan po natin gumamit nitong salitang could na maaari po natin itagalog bilang maaari. So, tandaan nyo na po, pag tayo po ay nakikiusap doon sa ating kausap na gawin ang isang bagay, maaari nyo pong gamitin itong salitang could. Ang maganda po sa could ay nakakapagbigay galang din po ito. Okay? So, tatandaan nyo, ang could po ay nakakapagbigay galang. So, bagay na bagay po yan pag gagawa po tayo ng English sentence na nakikiusap kayo doon sa taong kausap nyo. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, meron po akong ginamit na salitang pakiusap o sa English ay please. At kung mapapansin nyo, meron po siyang kaparehang comma. Ito po, comma. Ipaliwanag ko lang po kung bakit may comma yan. Okay? May comma po yan para mabigyan diin o mabigyan pansin ito pong salitang please o pakiusap. Para mabigyan po natin ng ideya yung ating kausap na tayo ay nakikiusap. Okay? Seryoso yung ating paghingi ng pakiusap. Okay po? So, ngayon, magbibigay po ako ng mga halimbawa gamit po ang could kung saan po ay nakikiusap tayo na matulungan yung taong tinutukoy nyo. Maaaring sarili nyo o iba. Okay po? So, umpisa na po natin. Maaari mo ba ako tulungan pakiusap? Pag yan in English nyo, could you help me please? Pag ang gusto mo namang gamitin ay siya, ito naman po, maaari mo ba siya tulungan pakiusap? Could you help him please? Kung lalaki. Pero kung babae, could you help her please? Okay? Pero kung ang gusto nyo gamitin ay sila, maaari mo ba sila tulungan, pakiusap? Could you help them please? Pag ang gusto nyo gamitin ay kami naman, maaari mo pa kami tulungan, pakiusap? Could you help us please? Pag gusto nyo pangalanan yung taong dapat bigyan ng tulong ng inyong kausap, ito naman. Maaari mo ba tulungan si Mario, pakiusap? Could you help Mario please? Okay? Tapos, kung gusto nyong maituro yung taong may relasyon sa inyo, katulad ng kaibigan nyo o kamag-anak nyo, maaari rin po. Okay? At ito po yung ating halimbawa. Maaari mo ba tulungan ang aking kaibigan? Pakiusap. Could you help my friend, please? So, sa salitang aking, nasasabi mo na merong kang relasyon dito sa sinasabi mong kaibigan. Okay? Sumunod, maaari mo ba tulungan ang kanyang ina? Pakiusap. Could you help her mother, please? Sinasabi mo naman dito na itong babaeng kanyang at saka itong ina ay may relasyon sa bawat isa. Na nakikiusap ka na matulungan yung kanyang ina. Okay? So, sana makikipractice po ito ng maigi kasi gamit na gamit po ito. At tatandaan nyo na itong salitang could o sa Tagalog ay maaari ay nakakapagbigay galang. Kaya bagay na bagay po na ipanggawa para ikaw ay makiusap. Okay po? So, tatandaan nyo ha, itong could ay nakakapagbigay galang at saka ginagamit para makabuo po tayo ng English sentence na nagre-request o nakikiusap. Maraming salamat po.